Si Pastora Raquel po iba, hindi niya kapitbahay. Bakit po? Nasa ospital eh. Kapitbahay ba niya yung ospital? Kapitbahay ba niya yung mga tao doon? Pero na-reach out niya. Nasira niya ng salita ng Diyos because he loved his neighbor. Yung neighbor niya, kasi taga-Pilipinas din po yan eh. Hindi naman taga-ibang bansa yun eh. Okay. So sabi po dito, mahalin natin ang ating kapwa. Gaya na sinabi na Panginoon sa aklat ng Matthew chapter 22, nang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Now, how can you express your love to your neighbor? Paano ba natin i-express ang ating mga sarili doon sa ating kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala? If you love them, you should share the Word of God. Hindi niyo po ba alam, ikaw pupuntang langit? Sabi ni Pastor Dennis, biyaheng langit. Ikaw, biyahe ka ng langit, yung kapitbahay mo, iniiwan mo. Sila biyahe, impyerno. Paano mo masasabing mahal mo sila? And how can you prove that you love your God? Hello? Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos mo? Mahal mo ang kapitbahay mo? Sabi, I love you, Lord. And I lift my voice. Yung kapitbahay natin, hindi natin ma-reach mo. Oh, come on. Hello? Amen. Are you with me, guys? Amen. Nandyan na po ba kayo ngayong gabi? Amen. Show them that you love them. Ipakita natin sa kanila na mahal natin sila. Ipakita natin sa kanila na kapag ikaw ay inaaway nila, minamahal mo pa rin sila. Kapag ikaw ay minumura nila, minumura mo na rin sila. Hindi. Minumura. Ang tawag nun? Naman. Minamahal mo sila. Mukhang muntik akong madulas doon ah. Mayroon bang pag minura ka mo, hindi mo minumura mo din? Sabi ng Biblia, ginagamit pa yung Bible, no? Sinabi ng Biblia, ngipin sa ngipin. Tama po ba yun? No, diba? Dinidipinsa pa natin yung mga sarili natin. Ngipin sa ngipin. Mata sa mata. Bibig sa bibig. Mura sa mura. Hello? Hindi po yan ang prinsipyo ng Diyos. Ang prinsipyo, yun po ang prinsipyo. Yun po ang katuwiran. Nino? Ni Muhammad. May mga Muhammad yata rito eh. Yun ang turo ni Muhammad. Kapag ikaw ay inaway, awayin mo. Pag pinatay yung kapitbahay mo, kapag pinatay yung isa sa mahal mo sa buhay, patayin mo. Kapag hinira ka ng kapabansa, kirahin mo din. Yan ay turo ni Muhammad. Ngunit ang turo ni Jesus, pag sinampal ka, ibigay mo yung kalwa. Ang turo ni Jesus, pag inaway ka, mahalin mo siya. Ang turo ni Jesus, pag nagtutom ang iyong kaaway, pagkainin mo. Ang turo ni Jesus, pag nakuhawa yung kaaway, painumin mo. Ang turo ni Jesus, mahalin mo. Yan yung turo niya. Hindi ang turo ni Muhammad iba. Sige, mag-suicide ka. Sapagkat kapag ikaw ay mag-suicide, ang katawan mo ay babalutin mo ng mga granada, ng mga ano ba yun, yung panghataw sa dagat, ano tawag doon? Dinamita, ayan. Kapag balutin yung inyong katawan, dinamita, tapos papasyal kayo sa may isim, tapos paputugin yung katawan nyo, ikaw ay hero ng paniniala. Ikaw ay hero. Magkakaroon ka ng 72 wives, virgin wives in heaven, at magkakaroon ka ng river of wine. Turo ho ni Allah ho, ni Muhammad. Kita nyo na? 72 virgin wives. Turo niya yun. Pero ang turo ni Jesus Christ, ang sabi niya, iisa lang. Iisa lang. At kapag ikaw ay namatay, for to be to live is Christ is gain at in eternal life ang ipinangako. Pero kay Muhammad, ano sabi niya? You have the river of wine.
mayroon pong nasa Quran po yan. Mayroon pa akong Quran sa bahay. Ako po ay mix na po yung blood ko. Ako ay isang Tausog. Tausog po ang aming lahi. Kaya mayroon po kunting alam sa turo ng aking lula. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat yung lula ko ay nakakilala sa Panginoon. At kami ngayon ay pinanganak na nakakilala sa Diyos. Amen. May Quran ako sa bahay, pwede ninyong basahin. Makikita ninyo kung ano po sinasabi po ng Quran. Jihad! Bumagsak po ang World Trade Center. Anong sigaw ni Bin Laden? Allahu Akbar! Alam niyo ba yun? Naintindihan niyo ba kung ibig sabihin nun? Sabi niya, magandang araw daw. Ang ibig sabihin nun, papuri kay Allah. He praised Allah. Allahu Akbar. Now, gusto ko sabihin sa inyo na tayo po ang susi na binigay sa atin ng Panginoon ay sinasabi nga po dito, love your neighbor. Mahalin mo ang iyong kapwa. Pag inaway ka iyong kapwa, mahalin mo ang iyong kapwa sapagkat yan ang utos ng Diyos. Yan ang utos ni Jesus Christ na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hallelujah! Kung mayroon kayong kaaway ngayon, hindi mo nga kapitbahayan, pero kapatid mo sa pananampalataya, patawarin mo na. Alam niyo po ba, gusto ko itong bigyan diin kasi susi ito eh. Individual ito na susi. Ang sinasabi ko sa inyo ngayong gabi, this is individual key. Individual ito. Yung susi ko dito sa faith, hindi pwedeng gamitin doon sa neighbor. Iba ang susi na yon, iba ang kurba, iba ang bilang ng ipin niya. Kaya hindi ukma, hindi po pwede yun. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayong gabi, sinasabi ko rito, love your neighbor. So how can you show your love your neighbor? Paano mo ngayon ipadama sa kanila? If you love your neighbor, share Jesus. Amen. Tell them that Jesus Christ is coming very soon. Tell them that there is heaven to them who believe in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Kaya ang sabi ko rito, ang sabi ng Panginoon, ngayon hindi na tayo pupunta sa kapitbahay natin, dyan sa katabi ng mga upuan natin. Baka mayroon pa kung kayong kaaway dyan. Hello, pagkitingin ng kapitbahay mo, ay kapitbahay yung katabi mo, baka kaaway o pa po yan. Ha? Hindi naman po kami kaaway, pastor. Nagkikita naman po kami sa church. Hello? Hi lang. Talaga? Hi. Hello. Talaga ganun bang magkakapatid? Ha? Hi lang? Di mo ba? Okay. Ngayon kung hindi mo mahal yung kapwa mo, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, kapag hindi mo pinag-awan yung iyong kapatid, hindi ka rin patatawarin ang iyong mga nasa langit. Ibig sabihin nun yan, yung susi mo, matagal mo nang iniikot-ikot, nasira na lang yung doorknob, hindi pa nabubuksan. Hello? Hindi pa nabubuksan yung doorknob. Kasi mali yung susi mo eh. Sinabi ni Lord, forgive. Forgive. Patawarin mo. Kaya ano nangyayari? Ako naman ang inunahan. Ako naman ang unang sinampal. Ako ang unang inagawan. Ako ang unang siniraan. Sinabihan niya ako walang ligo, walang toothbrush. Simple. Madaling isipin, madaling sabihin, pero mahirap mo yan gawin. Now, I tell you guys, ang sinasabi ng Panginoon dito, kapag hindi ka magpatawad, ay hindi ka rin patatawarin ng iyong amang nasa langit. Hindi po katuwiran dito. Doble-doble na ang kasalanan niya. Pinagtawad ko siya nung una, pinagtawad ko siya ngayon, pinagtawad ko siya nakaraan. Hanggang ba sa darating, patatawarin, hanggang kailan ako magtitiis? Don't you know? Na binigyan ka ni Lord ng gift of long suffering. 7 times 7. Ha?
Gamitin mo yung susi. Okay, tuloy natin. So, sabihin mo sa kung mayroon ka ngayong kalaban o hindi pa pinatawad, pakitapik sa balikat. Kapatid, patawarin mo. Baka yan ang dahilan, hindi ka pinagpapala ng Diyos. Baka yan ang dahilan, yung mga katabi mo, napuspos na, nagbagsakan na, nag-iyakan na, ikaw, para kang nakaragbi, nakadilat ang mata. Alam mo yung mga nakaragbi, ako nakaragbi din ako dati. Maliit ako. Rugby boy din ako. Nagsasyapo rin ako. Mamariwana din ako. Alam ko ang feeling, heaven. Fly, fly. Ganon po dati ang buhay ko. That's why I tell you guys, tapikin mo yung nakasama mo ng loob. Sabihin mo, lalo sa mga kabataan, inagkawan mo ako ng kasintahan. Ayan. Inagkawan mo ako. Ahas! Hello? Hanggat nakikita ko siya sa loob ng church, hindi ako magsisimba. Aminin. Bato-bato sa langit ang matamaan. Magugulan! Para malaman na ikaw pala ay may sama ng loob. Hello? Hello? Patawarin mo na yan para sama-sama tayong pumunta sa langit. Amen? Okay, ang sabi ng Panginoon, hindi tayo patatawarin ng Diyos kapag hindi po tayo marunong magpatawad. Okay, ang kasunod na susi na sinasabi ng Panginoon, the fourth is the kingdom of heaven, the kingdom of God, seeking God's kingdom. Now, in the book of Matthew chapter 6:33, ang sabi ko dyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang susi ng Panginoon ay hindi lang po individual ito. That's why maraming susi. That's why sinabi niya, Peter, I will give you the keys. Hindi sinasabi niya key, but he said that I will give you the keys. Why?